May nauna na ring banggit si Jose Claire Castro, di ba? Oh. Na tayong mga tao, tayong mga Pilipino, huwag tayong tapon sa, ano? Ay, oo naman. Di ba? Oo. Ipakita mo nga yung basura na naipon nung hindi pa natatanggal. Yung sa Redemptorist, ano ba yan? Area? Oo, yung sa Asiana. Oo. Kasi ano ka nga naman, bakit ganito kadami ang basura, di ba? Yun na nga. At ang una mo talagang iisipin, ay napakawala namang disiplina ng mga tao. Totoo. Ba't dyan nagtapunan ng mga basura, hindi ba? Ayun talagang unang papasok sa isip mo. Kasi naipon doon eh. Oo. Pero kung titingnan mong mabuti, Jen, at babalikan mo yung mga pangyayari, tama, sisihin natin ang mga mamamayan. Oh. Pero mas mabigat ang pananagutan ng pamahalaan. Ay, siyempre Kung naman. bakit nagkaroon ng mga basurang ganyan kadami dyan sa lugar na yan. Siyempre naman. Kasi, yung binabanggit natin na Republic Act 9003 o kita mo na. Ecological Solid Waste Management Act Oo. ay 2000 pa yan, year 2000 pa. Kita mo, sabi ko sa iyo, tama ako eh. 26 years ago. Oh. Ano ba nakalagay dyan sa batas na yan? Yan. Eto, isa-isahin natin. Oho. Babalikan lang po natin eh. Una, dapat daw inuutusan ang bawat local government na magkaroon ng 10-year plan para sa solid waste management. So, 10 taong plano. O halimbawa, naakda yung batas 2000. Sabat mga 2000 to 2011, naipatupad mo na yung plano. Oo nga naman. 10-year na plano. So, sino nagsabi ito? Dagat ng basura, produkto ng Bendalo. Yan ang natin, topic ngayon. Ganon? Kasi mukhang itong Republic Act 9003 Oo. ay binend. Ganon? Naging Niliko ba ito? Niliko. Kasi tinan mo inatasan silang bumuo ng 10-year plan. Oo. Pero makalipas ang maraming taon hanggang ngayon, yung plano ay naging drawing lang. Yan, parang arkitekto. Nasa drawing board lang. Sabi ko sa iyo Mabuti sana kung may nagawang plano. Oo. Nakasaad po sa Section 16 ng Republic Act 9003. O yan. Ayan Ang linaw. The province, city, or municipality Oh. through its local solid waste management boards Okay. shall prepare its respective 10-year solid waste management plans. Kita mo na. Kung merong ganyan, wala sana yung basura, di ba? Oho. Eto pa, batay din sa batas na yan, binabanggit na dapat merong material recovery facility. Yan, MRF. MRF. Ha? Pinondohan yan, Nelson eh. Oo. Maraming kumita sa MRF na yan. At saka nakita natin ito nung, Meron talaga, nung oo. reporter pa tayo, di ba? Yes, oo. Kaya lang, nasaan na ngayon itong mga material recovery facility sa mga barangay? Parang wala na ata nag-maintain yan, Nelson eh. Kasi ang ano nito, Jen, talagang ang sistema, di ba, kukunin yung basura sa bahay. Yes, oo. Una, dapat segregated. Oo. Tapos yung mga recyclable, hindi mo dadalhin sa basurahan. Hindi, oo. Oo, kasi pwede mo ibenta yun. Dadalhin mo dito sa material recovery facility Yes. para ise-segregate ano yung bakal, ano yung Iipunin bote, yan. ano yung pwedeng i-recycle. Yes. Nangyayari ba yan sa ngayon? Kasi kung nagagawa yan, sana wala tayong makikitang bote, di ba? Oo. Wala makikitang mga basurang pwedeng i-recycle dun sa Wala. Asiana. Aywan ko lang ngayon. Kung meron pang LGU na nagme-maintain yan. Dati, ang dami. Dati nagtayuan yan. Tsaka Kaya na-required talaga ng DNR yan. Ay, sandali lang, no? Kaya nga dito na, alam mo Nelson iniiwasan ko sanang banggitin dating administrasyon na nagkaroon ng mga open dam site. Oo. Yung open dam site na yon, mahigpit na pinagbawal yun eh. Lahat ng LGU na natagpuan nun, pinasuspindi ang mga mayor. Tama naman. Ang nagpatupad nun, ombudsman pa mismo eh. Oo. Ombudsman mismo, nakita kasi ng ombudsman, nasaan, bakit kayo mayroong open dam site? Bakit dito kayo nagtatapon, etc. 90-day suspension ang tinanggap ng mga mayor. Bawal kasi sa batas yan. Bawal na bawal po yung open dam site. Eto pa, Jen, yung binabanggit mong isa pang batas. Ano yan? Itong Extended Producer Responsibility Act of 2022. Ano naman yan? RA 11898. Oh. Dito naman sa batas na ito, inuutusan ang mga manufacturing company, mga malalaking gumagawa,
ng Yan. mga produkto na may packaging na plastic. Nako, Procter and Gamble, Shampoo, lahat yan, na. lahat. Pati yung mga sachet ng yung chichirya. Yan, nako. Ang sabi dito sa batas na ito, obligado kayong mga kumpanya, i-recover nyo yung plastic packaging ninyo. Yan, nako po. Hindi po pwedeng itinatapon. Dapat siguro ito, i-segregate, di ba? Tama. Tapos kukunin uli ng mga kumpanyang ito para sila mag-recycle. Dapat. Kung ano yung brand na nakalagay, Oo. silang kukuha. Totoo. Kaya lang, nabendalo nga po eh. May batas, pero binaluktot lang. Wala akong gumagawa.